Naranasan mo na bang lumipas ang mga linggo, buwan, o kahit taon nang hindi nakakausap ang isang tao? Tapos malalaman mong naiisip ka pa rin niya. Maaaring bigla na lang siyang mag-send ng message. Maaaring sabihin sa'yo ng isang common friend na nabanggit ang pangalan mo sa usapan. O baka nagre-react siya sa mga posts mo kahit matagal na kayong hindi nag-uusap. At mapapaisip ka, sandali, bakit parang mahalaga pa rin ako sa kanya? Kung introvert ka, mas madalas itong mangyari kaysa sa inaakala mo. Karaniwang kasing iniisip ng mundo na ang matibay na relasyon ay nakabatay sa madalas na komunikasyon. Akala ng marami pag mas madalas kayong mag-text, mag-call at mag-usap, mas matatag ang koneksyon nyo. Kaya maraming tao ang nagkakamaling iniisip na ang katahimikan ay tanda ng kawalan ng interes. Ngunit may ibang alam ang mga introvert. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng paglayo. Minsan bahagi lang ito ng buhay. Minsan paraan ito ng pagre-recharge. Minsan naman nalulunod lang sila sa mga responsibilidad, libangan, trabaho, pag-aaral, obligasyon sa pamilya, o simpleng pag-i-enjoy ng pag-iisa. Kayang tunay na magmalasakit ng isang introvert sa isang tao kahit hindi sila nag-uusap araw-araw. At nakakagulat man, maraming taong naging malapit sa mga introvert ang kalaunan ay napapansin ang isang mahalagang bagay. Mahirap kalimutan ang mga introvert na tao. Hindi dahil maingay sila, hindi dahil gusto nilang nasa sentro ng atensyon, hindi dahil pilit nilang pinananatili ang sarili nila sa buhay ng lahat, kundi dahil nag-iiwan sila ng emosyonal na marka. Ang pakikipag-usap sa kanila ay kadalasang may lalim at kahulugan. Ang presensya nila ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang atensyon nila ay totoo at taos-puso. At kapag wala sila, napapansin yun agad ng mga tao. Nakakatawa pa nga dahil maraming introvert ang hindi namamalayan kung gaano sila namimiss ng iba. Dahil hindi sila laging naghahanap ng pagpapatunay o palaging nangangailangan ng reassurance, madalas nilang minamaliit ang epekto nila sa ibang tao. Kaya kung iniisip mo kung may tao bang nakakamiss sa'yo kahit matagal na kayong hindi nag-uusap, narito ang ilang nakakagulat ngunit malalakas na senyales na maaaring oo ang sagot. Number 1, madalas ka nilang mabanggit kahit wala ka. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan na namimiss ka ng isang tao ay napakasimple. Pinag-uusapan ka nila. Hindi dahil kailangan nila, hindi dahil may nagtanong, kundi dahil kusa kang pumapasok sa isip nila. Halimbawa, sa isang grupo ng magkakaibigan na nagkikwentuhan, pinag-uusapan nila ang mga libro. Biglang may magsasabi ng, kung nandito siya, parang ganito ang sasabihin niya. O kaya naman, tungkol sa paglalakbay ang usapan, may magkokomento ng magugustuhan niya sana ang lugar na ito. O kaya naman baka nanonood sila ng pelikula at may maaalala silang rekomendasyong ibinigay mo ilang taon na ang nakalipas. Maliit na bagay lang ang mga ito pero marami silang ipinapahiwatig. Hindi pa ulit-ulit na binabanggit ng mga tao ang isang taong hindi nila naiisip. Kapag namimiss ka ng isang tao, kusang lumilitaw ang mga alaala mo sa araw-araw nilang buhay. May mga sitwasyong nagpapaalala sa kanila tungkol sa'yo. May biro na nagpapaalala sa'yo. May kanta, may usapan, at bago nila mamalayan, pinag-uusapan ka na naman nila. Isa sa mga dahilan kung bakit madalas itong mangyari sa mga introvert ay dahil kadalasan ay nag-iiwan sila ng hindi malilimutang impresyon sa kanilang mga pag-uusap. Maaring hindi kayo nag-uusap ng matagal araw-araw, pero kapag nag-uusap kayo, natatandaan nyo ng mga tao. Yung mga ideya mo, yung mga pananaw mo, yung kakaibang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay, o yung kakayahan mong makinig. Maraming mga usapan ang nakakalimutan ng mga tao, pero hindi nila nakakalimutan ang mga usapang nagparamdam sa kanila na sila ay nauunawaan. Kaya patuloy na lumilitaw ang pangalan mo kahit wala ka roon. May espasyo ka pa rin sa isip nila. Number 2, tahimik nilang sinusubaybayan ang buhay mo. Napansin mo na ba ang isang taong hindi naman nagme-message sa'yo pero tila alam pa rin niya ang mga nangyayari sa buhay mo? Sobrang mysterious.
Hindi kayo nag-usap ng ilang buwan, pero alam niya ang bago mong trabaho, yung kamakailan mong biyahe, ang mga tagumpay mo, at ang mga libangan at interes mo. Paano? Dahil matagal ka na niyang binibigyan ng atensyon. Ang mga taong namimiss ang isang introvert ay madalas nagiging tahimik na tagamasid. Sa halip na laging makipag-ugnayan, nananatili silang konektado mula sa malayo. Pinapanood nila ang mga stories mo, tinitignan nila ang mga updates mo, nagre-react sila sa mga posts mo, napapansin nila ang mga pagbabago at naaalala nila ang mga detalye. Parang may nakabukas silang bintana papunta sa buhay mo. Hindi ito nangangahulugang romantic agad ang nararamdaman nila. Hindi rin ibig sabihin na obsessed sila. Ipinapakita lang nito na sapat pa rin ang pag-aalala nila upang manatiling updated tungkol sa'yo. Isipin mo ang sarili mong ugali. Gaano kadalas mong sinusubaybayan ang buhay ng mga taong wala namang kahalagahan sa'yo? Malamang hindi madalas. Kasi ang natural nating binibigyan ng atensyon ay yung mga taong may emosyonal na halaga sa atin. Kung may taong patuloy na sumusubaybay sa buhay mo kahit bihira kayong mag-usap, malamang ay namimiss niya ang koneksyon na meron kayo noon. Maaring hindi niya alam kung paano muling magsimula ng usapan. Maaring nahihiya siyang mag-first move, pero gusto pa rin niyang malaman kung kamusta ka. At isa itong napakalakas na senyales. Number 3, naghahanap sila ng dahilan para makontak ka. Isang araw biglang iilaw ang phone mo. May message. Naalala kita dahil dito. O kaya, nakita mo na ba ito? O, bigla kong naalala yung nakakatawang sinabi mo noon. Hindi mahalaga ang paksa. Ang totoong kwento ay nasa likod ng mensahe. Kapag namimiss ng isang tao ang iba, madalas silang naghahanap ng ligtas na dahilan upang muling makipag-ugnayan. Nakaka-intimidate kasi minsan ang direktang pagsisimula ng usapan pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan. Maraming tanong ang pumapasok sa isip nila. Magiging awkward kaya ito? Magre-reply kaya siya? Nagkalayo na ba kami? Gusto pa ba niya akong kausapin? Sa halip na agad maging emosyonal, mas pinipili ng marami ang hindi direktang paraan. Magsisend sila ng mga memes, video, kanta, lumang alaala, nakakatawang litrato o mga rekomendasyon. Sa ibabaw parang casual lang, pero sa ilalim nito, ang tunay na mensahe ay gusto kong magkaroon ng dahilan para makausap ka. Kaya mahalaga ang mga maliliit na interaksyong ito. Hindi ang nilalaman ang pinakamahalaga, kundi yung effort. Kung hindi ka talaga nila namimiss, hindi na sila maghahanap pa ng dahilan. Hindi na lang sila makikipag-ugnayan. Ang katotohanang naghahanap sila ng mga maliliit na daan pabalik sa usapan ay madalas nangangahulugang matagal ka na nilang naiisip bago pa nila ipinadala ang message na yon. Number 4, tila tunay silang masaya kapag nagpapakita ka muli. Maraming introvert ang may ugaling bigla na lang nawawala. Hindi naman sinasadya, hindi dahil may masamang intensyon. Natural lang. Nagiging abala ang buhay, nauubos ang enerhiya, dumarami ang responsibilidad, at pansamantalang napupunta sa likod ng mga priorities ang pakikisalamuha. Pagkatapos, isang araw, muli silang nagpapakita. Baka ikaw yon. Nag-reply ka sa isang message, dumalo ka sa isang event, nag-post ka ulit online matapos maging inactive, at bigla parang sobrang saya ng isang tao. Nagbago ang enerhiya niya. Halatang mas masigla siya. Marami siyang tanong. Gusto niyang malaman ang mga nangyari sa'yo. Mas nakikipag-engage siya kaysa dati. Maraming ipinapahiwatig ang reaksyon na ito. Nagiging excited ang mga tao kapag bumabalik ang isang bagay o taong na-miss nila. Halimbawa, ang paborito mong pagkain, paboritong lugar, matagal ng kaibigan, o paboritong seryeng bumalik matapos ang maraming taon. Ang excitement ay bunga ng pagpapahalaga. Ganon din sa mga relasyon. Kapag tunay na namimiss ng isang tao ang isang introvert, ang pagbabalik nito ay nagdudulot ng init at saya sa damdamin. Hindi dahil may malaking nangyari, kundi dahil masaya silang makasama ulit ang taong yon. Minsan, hindi napapansin ng mga introvert kung gaano kalaking ginhawa ang naibibigay nila sa iba. Ang kanilang kalmadong presensya, katapatan
at pagiging maalalahanin, mas napapansin ang mga katangiang ito kapag wala sila, at mas lalong pinahahalagahan kapag bumalik na sila. Number 5. Naaalala nila kahit ang mga maliliit na detalye tungkol sa'yo. Isa ito sa pinakamagandang palatandaan. May nabanggit ka lang na random na bagay at naalala nila. Hindi lang malabo o general, kundi eksakto. Halimbawa, minsan mong nabanggit ang dream vacation mo. Pagkalipas ng ilang taon, naaalala pa rin nila yon. O kaya, nabanggit mo ang paborito mong pelikula nung bata ka pa. Hanggang ngayon, naaalala pa rin nila. Pwedeng mabanggit mo lang ng kaswal ang paborito mong merienda, kwento tungkol sa alaga mo, personal na goal mo, isang kinatatakutan mo, o isang nakakatawang alaala noong bata ka pa. Mga detalyeng karaniwang nakakalimutan ng ibang tao, pero kahit papaano, hindi nila nakalimutan. Bakit? Dahil naaalala ng mga tao ang mga detalye tungkol sa mga taong mahalaga sa kanila. Ang memorya ay sumusunod sa emosyonal na halaga. Kapag mahalaga ka sa isang tao, natural na iniimbak ng utak nila ang mga impormasyong konektado sa iyo. At kadalasan, ang mga introvert ay nagiiwan ng ganitong uri ng epekto dahil ang mga pag-uusap sa kanila ay may lalim. Maraming introvert ang nagtatanong ng mga makabuluhang tanong. Nagbabahagi sila ng mga mas malalim na paksa. Hinihikayat nila ang totoong koneksyon. Bunga nito, nagkakaroon ng emosyonal na kahulugan ang mga pag-uusap. At ang emosyonal na kahulugan ay nagiiwan ng pangmatagalang alaala. Kung may taong naaalala ang mga detalyeng halos nakalimutan mo na, malamang mas madalas kanyang naiisip kaysa sa inaakala mo. Number 6, ikinukumpara ka nila sa ibang tao. Isa ito sa pinakamalakas na senyales na namimiss ka ng isang tao kahit hindi nila sinasabi. Isipin mo ang isang tao na may bagong kaibigan, bagong katrabaho, bagong relasyon, lumalawak na social circle, mukhang maayos ang lahat. Pero sa isip nila, mabait sila pero hindi katulad niya. Hindi nila ako naiintindihan gaya niya. Hindi sila nakikinig tulad niya noon. Hindi ganito kakomportable ang usapan. Karamihan sa mga taong ito ay hindi sinasabi ang ganito mga iniisip ng lantaran, pero nangyayari ito sa isip. Kapag may taong nag-iwan ng malakas na emosyonal na epekto, madalas silang nagiging sukatan ng mga susunod na koneksyon. Hindi sinasadya, kusa lang itong nangyayari. At madalas nagiging standard ang mga introvert dahil nagbibigay sila ng bagay na bihira na ngayon. Presensya, lalim, totoong pagkatao, at pasensya. Maraming interaksyon ngayon ang mabilis at mababaw, pero kadalasan kabaliktaran ang dulot ng mga introvert. May pakiramdam na ikaw ay tunay na pinakikinggan. May pakiramdam na nauunawaan ka. At kapag naranasan yon ng isang tao, hinahanap-hanap nila yon kapag wala na, kahit pa maraming tao sa paligid nila. Number 7, mas matagal nilang pinananatili ang mga alaalang magkasama kayo. May mga taong mabilis mag-move on sa alaala. May iba naman na hindi. Kapag namimiss ka ng isang tao, madalas nilang binabalikan ang mga alaalang may kinalaman sa iyo. Baka natatawa sila sa mga lumang usapan, naaalala ang mga inside jokes, binabalikan ang mga lugar na may kaugnayan sa inyo, o ikinikwento ulit ang mga dating alaala tungkol sa iyo. Nakakagulat na ang mga alaala na ito ay nananatiling malinaw, parang naka-freeze sa oras. Dahil ang mga makabuluhang alaala ay hindi katulad ng mga ordinaryong alaala. Naka-attach sila sa emosyon, at ang emosyon ang nagpapabuhay sa kanila. Kapag paulit-ulit na binabalikan ng isang tao ang mga alaalang kasama ka, malamang mahalaga pa rin sa kanya ang koneksyong yon. Mahalaga pa rin ang relasyon. Mahalaga pa rin ang ugnayan. At sa maraming kaso, namimiss niya ang mga sandaling yon sa kasalukuyan. Kaya bumabalik siya sa mga alaala ng paulit-ulit. Number 8, nakikipag-ugnayan sila sa iyo sa mga mahalagang sandali ng buhay mo. Bigyang pansin ang timing. May mga taong nawawala sa mga ordinaryong panahon
pero biglang lumilitaw kapag may mahalagang nangyayari sa buhay mo. Tulad ng kaarawan mo, graduation, promotion, mahalagang tagumpay, mahirap na sitwasyon o pagbabago sa buhay. Bakit? Dahil ang mga mahalagang sandali ay nagpapaalala sa mga tao ng mga mahalagang relasyon. Kapag may mahalagang nangyayari, natural na naiisip natin ang mga taong mahalaga sa atin. Kung may taong palaging bumabalik sa iyo tuwing may mahalagang okasyon, kahit matagal na kayong hindi nag-uusap, malamang hindi kanya nakalimutan. Tahimik lang siyang nakamasid. Maaring hindi kayo nag-uusap linggo-linggo, pero gusto ka pa rin niyang batiin sa tagumpay mo. Suportahan sa mga pagsubok o kilalanin ang mga mahalagang yugto ng buhay mo. Hindi yun basta-bastang ugali. Yun ay emosyonal na pag-aalaga. At kadalasan, senyales yun na namimiss ka nila. At number 9, hindi ka nila ganap na isinara sa buhay nila. Marahil ang pinakamalakas na senyales sa lahat ay kahit gaano man katagal ang lumipas, may puwang ka pa rin sa kanila. Hindi kailanman tuluyang nawala ang koneksyon. Kapag nagkita o nag-usap ulit kayo pagkatapos ng ilang buwan, parang nag-continue lang ang lahat. Nandun pa rin ang init, nandun pa rin ang respeto, nandun pa rin ang pagiging komportable. Parang nakapos lang ang relasyon, hindi natapos. Nangyayari ito madalas sa mga introvert dahil ang relasyon nila ay nakabatay sa lalim, hindi sa dalas. Mas matibay ang pundasyon, mas makabuluhan ng koneksyon, at ang ganitong koneksyon ay kayang tumagal kahit may katahimikan. Ang taong namimiss ka ay hindi kailangang palaging nakikipag-usap. Minsan sapat na may iniwang bukas na pinto. Handa kang balikan anumang oras. At minsan, mas mahalaga pa yon kaysa sa araw-araw na pag-uusap. Isa sa pinakamagandang bagay sa pagiging introvert ay madalas hindi nila napapansin sa sarili nila. Madalas mas malalim ang epekto mo kaysa sa inaakala mo. Maaaring hindi ka palaging nasa gitna ng usapan, hindi ka palaging naghahanap ng atensyon, hindi kayong pinakamalakas magsalita sa grupo, pero naaalala ng mga tao kung ano ang pinaparamdam mo sa kanila. Naaalala nila ang mga usapang may saysay, ang mga sandaling nakaramdam sila na sila ay naiintindihan. Ang kapanatagan na dala mo sa gitna ng kaguluhan, ang katapatan sa mga mababaw na interaksyon, ang pakiramdam ng pagtanggap ng walang paghuhusga, at ang mga damdaming yon ay hindi nawawala kahit huminto ang komunikasyon. Kaya may mga taong pwedeng mamiss ka kahit buwan ang lumipas. Kaya naaalala nila ang mga kwento mo, kaya nila sinusubaybayan ang mga updates mo, kaya silang humingiti kapag bumalik ka, kaya sila nagsisend ng mga random messages, kaya nila iniingatan ng mga alaala, kaya kanila ikinukumpara sa iba, at kaya may puwang ka pa rin sa buhay nila kahit matagal na kayong hindi nag-uusap. Dahil bihira namang namimiss ng mga tao ang ingay lang. Ang tunay nilang namimiss ay ang tunay na koneksyon. At kung minsan, ang pinakamatibay na relasyon ay hindi yung palaging yung may maraming usapan. Minsan, ito yung mga tahimik, yung tumatagal kahit may distansya, yung nananatili kahit may katahimikan. At yun ang mga koneksyong kadalasang pinaka-inaasam ng mga tao. Shoutout sa mga nanood ng idol ng marami, ang mga taong introvert. Shoutout kay Gigi. Sabi niya, "Hello Sir AP, good morning. More power to you. Yes, it's true. Sometimes somebody saying thanks for the care. Thanks for listening. I love it because I gave relaxation to somebody. You are inspiration for us. Thanks for this vlog. From Tokyo, Japan." Sabi naman ni Kix sa Turb, "Dati may ex-GF ako, Sir AP. Sabi niya wala ka man lang kaibigan. I'm introvert and napansin ko ang extrovert gusto lagi sa mga magugulong lugar. Di katulad natin mahilig mag-isa, kumain, maggala o mag-mall. Gusto natin sa tahimik na lugar at lalo na magbasa ng mga libro. Thanks Sir AP, lagi ako listener. From Italy." At ayon naman kay Gretchen Marie Kayanan, "Good day. Sir, really sure. Wow ha, love it. Thanks kung meron man paghanga sa tulad naming introvert. Our own world is my paradise.
Can't explain how deep being good patients we have. Thanks for admiring us. What a surprise again, sir. At shoutout din kay Stoneworks TV, Cairo Den Adi, Mario Alipit, Annalyn Granada, Glenn Adversario, Ramlat, Edita Miyamoto, Jola Short Video, Marie the Lightworker, Lone Survivor Diaz, Renante Damgo, Pax Tumulak, at kay Pilipinas Update. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.